marami nang na no other choice kundi lumusong sa baha. Makakusap po natin ngayon via Zoom. Siya po ang Medical Officer and Control Bureau ng DOH or Department of Health, si Dr. Ann Dominic Assis Matuba. Doc, good morning po. Mix Bustos, Nina Corpus dito po sa DZMM. Magandang umaga po, Sir Migs. Opo. Magandang umaga din po sa lahat ng tagapakinig at tagapanood. Doc Ann, muli po at dating pong paulit-ulit na paalala. Marami pong mga talagang ito ang kinailangan nilang gawin kahapon. Lumusong sa baha, babiyahe, magko-commute, first floor ng kanilang bahay, talagang naapektuhan po ng baha. Ano po mga dapat unang protocol pagdating po sa health? Tama po kayo na ngayong panahong ito, mahirap nga pong maiwasan na hindi po mapalusong sa baha. Kaya ang inaabiso po ng kagawaran ng kalusugan ay unang-una, maghugas po agad ng katawan gamit ang malinis na tubig at sabon. Lalo na po ang ating mga binti at paa. Tingnan din po natin ang ating mga binti at paa kung meron po tayong sugat, o kalmot o gasgas. At pinakamahalaga po ang pumunta sa pinakamalapit na Barangay Health Center o doktor nila sa loob ng 24 to 48 hours para mabigyan po ng gamot o tinatawag po nating prophylaxis. Okay, Dr. Ann, para po sa ating mga nakikinig at nanonood, bigyan niyo po uli kami ng rundown tungkol sa sintomas, lalong-lalo na po sa leptospirosis dahil nga po yung iba nga talagang napalusong sa baha kahapon. At kung ikaw ay napalusong, ano po ang inyong advice sa kanila? Kailangan na ba nilang mag-take ng prophylaxis na doxycycline, for example? Ano po ang inyong first aid siguro para po sa ating mga kababayan? Yes, Miss Nina. Ang leptospirosis po, ito po ay isang sakit na nakakahawa. Nakuha po ito mula sa ihi ng mga hayop, lalo na po ng mga daga. So nakuha po ito sa paglusong sa baha, pati na rin po sa mga putik. Naipapasa ito kapag ang kontaminadong tubig baha ay pumasok sa ating katawan, sa pamamagitan ng sugat, gasgas, o kahit po walang sugat, pwede rin po itong pumasok sa ating balat. Ang sintomas po nito ay karaniwang lumalabas sa loob ng 2 hanggang 14 days matapos mababad sa baha. So, sample po, kahapon napalusong po kayo ng baha at hindi po sila nakainom ng antibiotic o prophylaxis, posible po na magkaroon po sila ng sintomas as early as tomorrow o Wednesday, hanggang 2 weeks po. Ang mga sintomas po nito ay sa unang mga sintomas ay kagaya ng trangkaso, meron pong pagtaas ng lagnat, panginginig ng katawan, pati na rin po pananakit ng ulo. Yung iba naman po ay sumasakit ang mga kalamnan o muscles, lalo na po ang mga binti. At meron din po mga naninilaw ang balat o nagkakaroon na rin po ng problema sa pag-ihi. Yun na po kapag meron na pong komplikasyon. Opo, Doc Ann. Kaya ang Opo, yes, Doc Ann, po. pasensya na po. Doc Ann, ang tanong ko po, sabihin po natin naging proactive naman ng isang individual na after lumusong sa baha, nag-doxycycline, nag-prophylaxis, more or less, kapag nagawa ko na po ba yun, more or less, am I in the clear? Kasi syempre, kakabaka-baka pa rin eh. Yung incubation period, matagal. Linggo, pwedeng abutin ng buwan. Paano ko po malalaman na more or less safe na ako? Gaya po ng ibang mga antibiotic o ibang mga gamot o pati na rin po kahit mga bakuna, hindi rin po ito 100%. So meron pa rin pong risk, kaya kailangan pa rin pong bantayan ang sarili kung magkaroon po ng sintomas. Pero ang maganda po kapag nakainom po ng prophylaxis o ng doxycycline na antibiotic ay bumababa po ang risk na magkaroon po ng sakit na ito. Opo. Hindi rin po naiwasan, Doc Ann, na siguro may mga nakainom ng tubig baha. Speaking of risk, ano po yung mga immediate risk po nito? Maliban po sa leptospirosis, meron rin pong ibang sakit na pwedeng makuha mula sa tubig baha. Katulad na rin po ng tinatawag po nating waterborne diseases o mga sakit tulad ng pagtatae, pagsusuka na pwedeng makuha mula sa kontaminadong tubig at pagkain. Po. Going back lang po to leptospirosis, would you advise na yung mga napalusong kahapon ay mag-take ng prophylaxis or doxycycline? And di ba libre po ito kapag gusto nila? Yes po, ang aming pong ma-advise ay magpunta na po sila sa pinakamalapit na health center agad-agad. Dapat po sa loob po ng 24 to 48 hours.
bago pa lumabas ang mga sintomas po nila kung sakali man po ay sila ay nagkaroon o nahawaan ng leptospirosis. Paalala lang po na huwag pong mag-self-medicate kasi po may mga taong hindi pwede pong uminom nitong gamot na ito tulad na rin po ng mga buntis, mga nagpapasuso at pati na rin po yung mga batang wala pang 8 taong gulang. Opo, and kung binigyan ka ng doxycycline, ano po ang dosage po nito? Kapag nabigyan po kayo ng doxycycline, karaniwang po kasing available po sa ating mga drugstores, pati sa mga health center po ay yung 100 milligrams. Kaya 2 capsule po ang paiinumin para maging 200 milligrams po. So, And then, 2 capsule po kada araw po. every day for how many days? Kapag may sugat po sila, sa loob po ng 3 to 5 days. Kapag wala naman po, isang beses lang po iinom. Pero kapag tuloy-tuloy pong napalusong sa baha, katulad na rin po ng ating mga frontline responders, 2 capsule bawat linggo ang pag-inom po nila hanggang mawalan po sila ng exposure. So every day, katulad nga po nung nakita natin na mga rescuers, even mga estudyante or even yung mga talagang no choice na baha talaga sa kanilang lugar, at 2 capsule, 100 milligrams a day hanggang sila ay exposed. Bale, 2 capsule po every week hanggang mawalan po ng exposure. Yun po ay kung wala po silang sugat. Ay wait, Pero every kapag week may po, sugat po, yes po. hindi Opo. every day. Apo. Pero kapag may sugat po, dun po nagkakaiba. Kasi kapag may sugat, yun po yung everyday sa loob ng 3 to 5 days. Opo. I see. And Okay. isa pong good to point out rin po yung sinabi nyo, ma'am, no, Doktora Ann, ay yung pwedeng yung sintomas as early as bukas, pero pwede rin po after 2 weeks. Kasi po after 2 weeks may mga, kunyari sinabi nyo yung mga sintomas like nilagnat, sumakit ulo, etc. Tapos hindi nila papansinin kasi hindi nila naisip na, di ba, 2 weeks ago Apo. ay lumusong sila Baka sa baha. nakalimutan na nila yun. Kasi karamihan po dun sa mga nako-cover or nare-report na namamatay, parang too late na po kasi sila nagpatingin. Hindi nila inisip na, leptospirosis to, 2 linggo na. Yung isa nga, may narinig pa ako, 1 buwan bago lumabas yung sintomas niya. Ano po ang inyong babala or paalala para po hindi po ito mangyari uli? Yes, Miss Nina. Meron nga pong as late as 28 days pwede pong lumabas ang sintomas. Kaya paalala po sa ating mga publiko, lalo na po sa mga responders, mga field reporters, na magpakonsulta po agad sa loob ng 24 to 48 hours. Kasi ang early consultation, yun po ang pinakamabisang pamamaraan para ma-prevent po natin ang pagkaroon ng sakit. Opo, ma'am, pipihit ulit ako, ma'am, sa mga waterborne diseases. Parang po sa leptospirosis, may preventive measure. Sabihin po natin talagang hindi na iwasan na inom po yung tubig baha. Meron po ba ding preventive measure doon? Kapag na-expose na po tayo o na nakainom ng tubig baha, ang pwede na lang po natin gawin ay bantayan po kung magkaroon po tayo ng sintomas. Ma-advise din po namin na magpakonsulta din po agad. Kasi maliban po sa lepto nga po, ay pwede rin po magkaroon ng waterborne disease. Pero wala po siyang katulad po nung sa leptospirosis na parang pwede pong inumin kahit wala pa pong symptom. Opo, ano po yung mga ibang risk bukod po sa karaniwang leptospirosis na mga sakit na pwedeng makuha po ng ating mga kababayan? Maliban po sa leptospirosis at Yes, sir. saka Yes, sa ma'am. waterborne diseases, pwede rin po tayo makakuha nung tinatawag po nating wild diseases na sakop na po yung 2 nabanggit, pati po mga influenza-like illness o mga malatrangkasong sakit at dengue na rin po, lalo na ngayong maraming naiipong mga tubig sa ating mga bahay o kapaligiran. Po, so ma'am, ngayon po nasa clean up operation ngayon ng mga residente natin. Ano yung mga pwede naming magawa para maiwasan po itong mga ito? Opo. Ang karaniwan pong misconception ng mga tao ay ang lepto ay nakukuha lang po sa tubig baha. Pwede rin po itong makuha mula sa putik, lalo na kapag naglinis na po tayo ng ating kapaligiran pagkatapos ng bagyo o ng habagat. Kaya paalala po sa publiko na kapag naglinis po ng kapaligiran, magsuot po talaga ng protective equipment o PPE, katulad ng gloves, bota, at kung maaari, magsuot din po ng waterproof or fluid resistant po na mga apron o Opo. damit para maiwasan pong ma-expose ang balat.
Tama po yun, Doc Ana. Maganda po yung sinabi ninyo. Kasi usually, pinag-usapan natin ng lepto kapag exposure, current exposure. Pero kapag, pare, nag-subside ng baha, maglilinis na, naputikan na yung mga classroom, yung mga bahay, karaniwan naman po ng mga naglilinis, nakatsinelas lang o baka yung iba, mga nakapaa pa. Baka doon pa nga nila makuha yung mga sakit na po iyon, Doc Ann. Opo. Kasi hindi lang po siya sa tubig pwedeng makuha, pati din po sa mga putik, pati kahit nga po sa basura. Po at least po makapagbota man lang, no, para hindi po ma-expose yung kanilang mga paa. Kung magtatalam pa, kumbaga hindi sila magchichinelas, at least nakabota sila para ma-protect sila from that, 'di ba, Ate Nins? Opo. And paalala po uli yung first line of defense kapag na-expose, 'di ba, kailangan maghugas ng mabuti, gaano po katagal, kailangan may sabon, hindi ho ba? After mo ma-expose. Opo. Ang paghugas po, hindi lang po yung mabilisang hugas, mga 15 minutes po na paghuhugas gamit po ng malinis din po na tubig at sabon. Medyo matagal po yung 15 minutes, Oo, oo nga eh. Oo, ganun Opo. katagal na dire-diretso pong paghugas with soap and water. Para po makasiguro. Pero kung Kasi familiar din po sila sa ang hand tagal po washing, nun, Opo. kapag nakanta po natin yung happy birthday, yung isang buong kanta, pwede na po iyon. Ayun, yun parang 2 minutes lang yun, Dr. Ann, ano po. So, opo. Okay, Alright. so importante talaga yung paghugas. Doc, baka meron pa kayong monitor na sakit, dengue, Na-mention na-mention nyo yung Oo. dengue. Talaga kasing galit ako sa lamok, ang dami ko nakikitang Asalamukin. kami ni Migs, Doc, ay lamukin. Oo, bakit ba ganun? Napaka-unfair. Kunyari lahat, 'di ba, kami lang yung kinakagat ng lamok. Anyway, sa mga panahon po ngayon, ano po yung Uso eh. sabihin natin yung factor para magsabing, baka dengue yan at hindi simpleng trangkaso o ibang viral or bacterial infection? Yun po yung challenge po natin sa mga sakit na parang medyo katulad po sa mga sintomas din po ng trangkaso. At gaya na rin po ng dengue, pati ng leptospirosis, halos magkakatulad po sila ng sintomas, lalo na sa early stages. Kaya mahalaga po talaga ang pagpapakonsulta kasi doon lang din po matetest ang dugo ng pasyente o ng taong may sintomas at makukumpirma kung ano po talaga yung sanhi ng sakit nila. Ang dengue din po kasi ay kapag mas pinatagal din po natin, ay delikado din po ito, pwedeng magsanhi din po ng pagkamatay at ng komplikasyon. Doc Ann, panghuling paalala lang po sa ating mga viewers and listeners. Panghuling paalala po, hanggat maaari, kung kaya po, ay manatili po sa bahay kung malakas po ang ulan at meron pong badya ng pagbaha. Pero kung hindi naman po maiiwasan, protektahan po ang ating sarili gamit ng pagsuot ng mga bota, kapote para maiwasan po o mabawasan ang exposure sa sakit na leptospirosis. At ingat po tayong lahat, magpakonsulta po agad-agad kapag na-expose po sa baha at kung mayroon din po mga nararamdamang mga sintomas. Maraming salamat po kay Dr. Ann Dominic Asis Matuba. Siya po ang Medical Officer and Control Bureau ng Department of Health. Dr. Ann, mabuhay po kayo. Marami po salamat. Maraming salamat po, Sir Migs and Miss Lina.